ni Daddy at ni Mommy. We receive the anointing that comes from the Lord through the life of Daddy and Mommy Bishop. Grabe po sama ng Panginoon at paggalaw ng Diyos. And I just want to honor as well ang mag-asawa po ni Pastor Marlon at ni Pastora Men. Alam nyo ho, pag nakatagpo, lagi ito sinasabi ni Daddy at Mommy, pag nakatagpo na tayo ng pastor na nagmamahal, mahalin na natin ang gusto. Amen po ba? Amen po ba? Praise God, because I believe that the love of God is reigning in this place and reigning in this church. Yun pong pagmamahal ng Diyos ay talagang dumadaloy sa church na ito para sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. Kanina po, habang ako'y nakikinig, I try to open my notes about the love kasi sa church show, ito rin yung topic, pero ayaw bumukas. Sabi ko, Lord, ba't ayaw bumukas? Eh, bumubukas naman to. I don't know what happened, but the Lord is leading me in this message na gusto kong i-connect na lamang sa pagmamahal. Naniniwala ho ako na ang mga nagmamahal sa Diyos ay nagliliwanag sa Diyos. Sapagkat tayo ho'y nagliliwanag just because of the love of God. We cannot have light if we don't have love from God. Kaya nga ho, ngayong umagang ito ay gusto ko pong dalahin ang mensahe ng Panginoon patungkol sa blazing torch. Blazing torches. Naglalagablab na mga sulok. Hallelujah. God wants us to be a blazing torch. Wala hong dating pag walang lagablab ang ilaw. Amen ho ba? Walang dating pag hindi naglalagablab ang ilaw. Kailangan may apoy. Pag ganito hong panahon, malamig, gusto natin apoy. Amen ho ba? We want fire. Ayaw natin yung maliit lang na apoy. Gusto natin malaking apoy. Gusto natin yung talaga naglalagablab kasi pag naglalagablab natatanggal yung lamig, nag-iinit tayo. And God wants us to be on fire. God wants us to be on fire. Hallelujah. Lalo na ho sa bansang ito, pag hindi ho nag-aapoy yung mga Kristiyano dito, walang mag-aapoy. Sobrang tahimik. Nakakalungkot. Di ba? Kaya nga papunta kami dito ni Pastor Amen, sabi ko, nakakabingi ang katahimikan. Di ba? Kaya marami nagsisuicide, marami ang nadidepress. But we thank God. May mga nag-aaray sa nagablab ng Kristiyano. Amen ba? Amen ba? May mga naglalagablab na Kristiyano dito na magdadala ng apoy sa buong Japan. And we thank God na hindi lamang kayo sa buong Japan nagdadala ng apoy. Napakaganda na pumupunta sa Middle East at nagdadala ng apoy. Amen ba? Yun ang kailangan natin, moving church. Because I believe when the church is like a blazing torches, they will bring fire to the nations. Amen ba? Hindi pwedeng hindi yan mag-apoy pag dumaan ka. Yun, alam niyo ho, yung pag nag-alalagablab ang isang Kristiyano, hindi pwedeng yung daanan niya hindi makaramdam ng init. At hindi pwedeng hindi maglagablab. Amen. Pag may sunog, pag ang sunog ay malaki, lahat ng kadikit niya nag-aapoy din. Hindi pwedeng hindi. Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi pwedeng hindi ka maglagablab. Pag ikaw ay naglalagablab. Amen? Hallelujah! Manalangin lang po tayo saglit. Amang Diyos, salamat po sa umagang ito, Panginoon. We just wanna honor you and we just wanna thank you. This is all about you, Jesus. This is all about the power of the Holy Spirit. And today, oh God, we are declaring in the name of Jesus na ikaw po ang siyang magsasalita, ikaw ang siyang kikilos, ikaw ang siyang gagawa, at ikaw ang siyang mangungusap, Panginoon. Lord, gagamitin mo lamang po ang iyong lingkod na tagapagsalita. Subalit, banal na Espiritu
Espiritu, ikaw ang kikilos sa aming kalagitnaan. Ikaw ang ganap na magsasalita at mararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Amang Diyos. Ang po namin ang tagumpay sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. In Ezekiel chapter 1 verse 13 says, as for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, like the appearance of torches going back and forth among the living creatures. The fire was bright, and out of the fire went lightning. Hallelujah. Hallelujah. Out of the fire went lightning. Mula doon sa apoy ay mayroong lumalabas na kidlat, na lagablab, na apoy na nakakatupok. Hallelujah. And I want you to open as well sa John chapter 8 verse 12. And I just want to connect this word to each other. John chapter 8 verse 12. Then Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Hallelujah. Sino ho dito ang mga sumusunod na kay Kristo? Hallelujah. And if we are following Christ, if we are following the Lord Jesus Christ, we have the light already. Meron na tayong apoy. Alam niyo ho, sabi ni Pastor Marlon kanina, kung nagawa ng Diyos sa amin, kayang gawin ng Diyos sa inyo. Wala hong hindi kayang gawin ng Diyos. Huwag mong sabihin wala kang kakayanan, meron. Huwag mong sabihin wala kang magagawa, meron. Sapagkat walang taong tinawag ng Diyos na walang gagawin. Amen o ba? Lahat tayo merong gagawin. Lahat tayo merong kaparte sa church. Because if you don't know your part to the church, you will be cold. Lalamig ka. Bakit? Kasi, hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Magbubutas ka lang ng bangko. Hello? At hindi yan yung trabaho ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano masisipag. Amen ba? So sabi dito, may dala tayong apoy. I just want to say yung patotoo ng isang dating satanista. Sabi niya, nung siya dahil satanista pa, isa sa plano nila, pasukin ang mga churches. At pag pumasok sila sa church, gagawa sila ng gulo. No? And then, kapag pumunta na sila sa church, at nandun sila, pagpasok pa lang daw nila sa church, nakikita daw nila yung mga Kristiyano may mga apoy sa ulo. No? At sabi niya, alam namin pag ang Kristiyano ay naglalagablab sa Panginoon. Kasi yung daw apoy ang laki. Pero pagka nanlalamig daw yung Kristiyano, may apoy din naman. Pero aandap-andap daw yung apoy. At sabi nga, may mga pagkakataong gusto naming galawin. May mga pagkakataong gusto naming galawin yung taong aandap-andap. Pero hindi namin magalaw because they are surrounded by the angels of God. Hallelujah! Hallelujah! So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kahit na hindi sabi nga ni Pastor Marlon kanina sa first service, kahit hindi ka pa, kahit tamad ka pa, kahit makasalanan pa tayo, minahal tayo ng Diyos for who we are. Binigay niya yung buhay niya. Ganon niya tayo kamahal. And that's because the Lord love us. Abay, sino ba naman tayo para hindi magmahal sa Diyos? Sino ba naman tayo para hindi natin ibigay ang buhay natin sa Diyos? Ang buhay namin, sabi nga ng anak kong panganay, eto na buhay ko, Daddy eh. Eto na. Maglilingkod ako sa Lord. Amen? Kaya pati yung bunso naming anak, Daddy, we want to be like you. We want to be like Mommy. I want to be like you. I want to be like Mommy. I want to be like my kuya.
Kasi yun ang buhay natin. Amen? Si Kristo ang buhay natin. At tayo ho ay liilawan. Tayo ay mga sulo. Kasi lahat tayo. Dapat tayo ay naglalagablab. We need to be on fire. Ewan ko na lang kundi ang mga Hapon ay biglang magpuri sa Diyos pag naramdaman nila ang apoy ng banal na Espiritu. Tayo rin di ho ba? When we felt the love of Christ, when we felt the fire of the Holy Spirit, nagwawala tayo eh. Hindi mo kayang i-contain. Amen? Hindi mo kayang i-contain. Kaya nga may na-explain eh. Kasi when you are touched by the power of the Holy Spirit, you cannot contain the presence of God. Hindi pwede. Ganun siya kalakas. So, tayo ay mga ilawan. At ang ilawan ay kailangang tumayo at magningning. Amen? We need to arise and shine. In Isaiah chapter 60 verse 1 to 3, arise, shine, for your light has come. Your light has already come. Jesus' light is already came to us. May ilaw na tayo. You and me have a light already. May ilaw na tayo, kaya nga pag naglakad tayo, grabe nakaka-affect tayo. Nakaka-apekto tayo, amen? I remember, one time I was in the airport in Singapore. Nasa airport pa ako sa Singapore. At umupo ako, habang naglalakad ako, may nakatingin na babaeng Pilipina. Hindi ko kilala. So, ako, parang, ba't nakatingin to? So, pag upo ko, nakatingin pa rin siya. Sabi ko, ano bang meron yata akong dumi sa mukha? So, conscious na ako kasi sabi ko parang, bakit to tingin ng tingin kahit saan ako pumunta? So, tinignan ko yung sarili ko sa cellphone, kung may muta ba ako, ano ba? O baka may dumi ako sa mukha. Wala naman. And then, nakatingin pa rin siya sa akin. Then all of a sudden, sabi niya sa akin, Sir, Christian po kayo. Sabi ko, yes, actually, I'm a pastor. Tapos sabi niya, bigla siyang umiyak. Sabi niya, sabi ko na nga ba eh. Sabi niya, sabi ko na nga ba eh. Sabi niya ganon. Sabi niya, kasi nakikita kita, iba yung nakikita ko. Meron kang ningning. Meron akong nararamdaman, sabi niya, na hindi ko maipaliwanag. Meron akong nararamdaman na hindi ko mapaliwanag habang tinitignan ko po kayo. Sabi niya, and I believe, sabi niya, Kristiyano po ako. At ako'y naniniwala, just because of this, tinatawag na muli ako ng Panginoon para magbalik loob sa Kanya. Hallelujah! The light of God can make a difference. Kayang gumawa ng kakaiba, ng kaibahan. And as a Christian, we are a difference maker. Pag hindi ka difference maker, kawawa ka naman. Hello! Amen po ba? Dapat gumagawa ka ng mga kakaibang bagay sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. Gumagawa ng patotoo ng kakaiba. Yung kamangha-mangha. Yung hindi kayang ipaliwanag ng tao. Because sometimes they will become amazed when they saw the testimony that only God can do it. Amen? Lalo na dito kasi meron sila lahat eh. Ang tanging pwedeng magawa lang natin is pakita yung kakaibang bagay na ginagawa ng Panginoon. Amen? Maramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Maramdaman nila yung kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Amen ba? Yung kailangan nating maipakita sa Kanya. Sa mga tao, sabi diyan, for behold, the darkness shall cover the earth, in the deep darkness the people, but the Lord will arise over you.
The Lord will arise over you. The Lord will arise over me. Hallelujah. God will gonna make us on fire. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pakalikaligkig dyan. Maglagablab ka dapat. Amen. You need to be on fire. Hallelujah. Even in the winter time, we need to be on fire. We need to bring fire to the nation of Japan. We need to bring fire to the provinces of Japan. Woo! Amen. Because this is what God wants us to be. Ilawan tayo. Kada lugar na nandun tayo, nagliliwanag tayo. Hindi pwedeng hindi. Hallelujah. So, naiikutan ka man ng dilim. Pero pag nagliliwanag ka, hallelujah, the light of God will shine in your life. At makikita nila yun, anong meron doon. Hallelujah. Naalala ko, one of American pastor told me, sabi niya, I don't know what you have, but every time I introduce you to the American people, to the people, I don't know what kind of things you have. It seems that they are attracted to you. And I believe that's not me. That's the power of God. Because when you have the power, when you have the light, hallelujah, when the light of God is burning in your life, you will attract the people. Hallelujah. Bakit? Pag nasa dilim ka, may liwanag, lahat sila mapapatingin. Lahat sila lalapit. Dito ako, maliwanag dito eh. Ayoko sa dilim. Sino dito gusto sa dilim? Wala naman siguro. Amen ba? Pero pag nakakita tayo ng liwanag, gusto natin lahat lumapit sa liwanag. Amen. Sa Pilipinas nga, ayaw natin ng brownout eh. Amen ba? Ayaw natin. Kaya dapat talaga tayo nagliliwanag. And you know what? Ang isang naglalagablab na sulo ay naglalagablab na sulo sa salita ng Diyos. Be a blazing torch of the Word of God. Dapat tayo yun. Buhay ang salita ng Diyos sa buhay ko. Amen? Kaya kanina nagbigay tayo. Dapat buhay yung salita ng Diyos ang pagbibigay sa atin. Amen? Sabi ko nga sa church, yung ibang bansa, nakakita ko sa Africa, habang nagbibigay, nagsasayawan eh, no? Ang sumasayaw-sayaw. Dapat ganon, masaya. Why? Kasi alam mo, buhay ang salita ng Diyos sa buhay mo. Naglalagablab yun. Hallelujah. Kaya pagka tumayo ka at magbibigay ka, parang sinasabi mo sa mga tao, hey, come on, let's give, come on, let's give, come on. Amen. Nandiyan ba ba kayo? Woo. Hallelujah. The Word of God needs to be alive and alive. Why? Because Hebrews chapter 4 verse 12. Yeah, that's in English. Sa Tagalogin ko. No? Kasi Tagalog service to eh. Sabi, ang salita ng Diyos ay matalim pa sa tabak na magkabilay talim. Tumatagos hanggang sa kaibutod-ibuturan ng ating mga puso hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Grabe. Sabi niyo sa katabi niyo, grabe. Pag hindi ka naman naglagablab talaga niyan. Amen ba? Kasi yung kutsilyo, yung samurai na mga Japanese, hanggang dito lang yan. Pwedeng pugutan ka ng ulo, pero hindi yan tatagos hanggang sa kaluluwa at espiritu. Amen? Pero mararamdaman natin ang sakit. Mararamdaman natin ang galaw. Mararamdaman natin ang kilos. Amen ba? Ganun din. Ang salita ng Diyos mas malala pa. Mas grabe pa.
Kaya pagka yung salita ng Diyos ay nag-aapoy sa buhay natin, we walk in the Word of God. We are walking Bible. Wow, the miracles is happening in your life because of the Word. Hallelujah. Amen ba? Hindi tayo pwedeng mawalan ng liwanag because the Word of God is very sharpened. Hallelujah. Matalas. Kaya yung mga, di ba, yung pagka may nagpipreach si pastor, masyado naman matalas ang bibig ni pastor. Hindi bibig ni pastor yon, salita ng Diyos yon. Kasi pag ang salita ng Diyos ay pinahayag, kung i-visualize natin, parang nagliliparan yung double-edged sword. Hallelujah. At pag meron kang dapat gamutin, sa'yo tutusok yon. Hello! Hindi pwedeng hindi sa'yo tutusok yon. Hindi pwedeng hindi ikaw ang makakatanggap nun kasi para sa'yo yon. Kaya pag nag-preach si pastor, dapat tanggap lang ng tanggap. Akin yan, akin yan, akin yan. Kung gusto natin maglagablab, we need the double-edged sword to be alive in our lives. And our light will be on fire. Hallelujah. Amen? Hallelujah. So, kailangan natin maglagablab sa salita ng Diyos. Minsan talo pa tayo ng kaaway, may alam na salita ng Diyos, tayo wala. Hello? Di ba? Ang kaaway kapag nung tinira si Lord ng temptation, gumamit pa ng Word of God eh. Pagpatihulog ka, di ba nasusulat, aalalayan ka ng mga anghel mo. He knows the Word. How about us? Hello? Lalo na nandito kayo sa bansang Japan, kailangan nyo talaga ng lakas. Kaya nga huwag kayong a-absent sa church. Kasi dito lang kayo huhugot ng lakas sa Panginoon. Alam nyo, pag nandito ako, pag tumingin ka, sobrang tahimik. Well, dahil nagkakaedad na ako, gusto ko tahimik. No? Sabi nga kapag ka nagkakaedad na daw, gusto na tahimik. No? But you know, pag may problema ka at sobrang tahimik, nakakabingi. Di ba? But we thank God that we have God. We have the word of the Lord. That every time we are discouraged, the Lord will lift us up. Tataas tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Itataas tayo ng Diyos. So let the word of God be alive. Like a burning, like a blazing torch in our lives. Hallelujah! Amen! Kahit saan ka pumunta, naglalagablab yan, nagsasalita yan. Why? Because you're living in the Word. Pagka may pangit na balita, hindi ka natatakot. Amen? So nagsasalita na yung salita ng Diyos sa'yo. Hindi yung kapag, naku, makakagera daw, uy, so tayo tatago. Diba? Where's the light? Kaya sabi nung iba, alam nyo kayo mga born again, parang ano, bakit kayo mga born again parang wala kayong problema? Lagi kayo nakangiti. No? Alam niyo yung the joy of the Lord is my strength, at saka yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Nagiging buhay yon kapag ipinapabuhay mo ang salita ng Diyos. Yun talaga yon. Kasi if you are not living in the Word of God, pwede ka ma-depress. Pwede ka malungkot. Pero pagkabuhay ang salita ng Diyos sa iyo, walang daan ang depression, walang daan ang kalungkutan, walang daan ang pag-aalala, sapagkat ang salita ng Diyos ay kompleto sa ating buhay. Ano mang kailangan mo, mayroong solusyon ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God! So, be a blazing torch of the Word of God. The other thing is be a blazing torch of the holiness and righteousness. Ito ho ang nawawala ngayon.
Sa totoo lang, nakakalungkot na most of the preacher today is just like always teaching about sugar-coated preaching. No? At yung grasya ng Diyos ay masyadong nasasalaula. Grasya ng Diyos. Nakakalungkot nga ngayon may mga katuruan sa atin sa bansang Pilipinas. Hindi mo na kailangan manalangin. Kasi daw ikaw daw ay niligtas na sa grasya. Para wag ka nang maghirap. Pagtitiis ka pa paluhod-luhod, paiyak-iyak, bago pa daw hingin, alam na naman ng Diyos. Well, totoo yun. Biblical, alam naman talaga ng Diyos. Pero sabi rin ng Panginoon, tumawag ka. At ikaw ay humingi ka, tikay bibigyan. Amen ba? Humanap ka, tikay makakasumpong. Diba? Yun ang sinabi ng Panginoon. And sabi ni Lord, sa pamagitan ng kanyang mga apostol, pray without ceasing. Pinapanalangin tayo. Ang Diyos mismo ang nagturo, si Jesus mismo nagturo na manalangin tayo. Tapos papawalan mo ng visa. Si Jesus mismo nagturo. Pinag-overnight pa nga tayo. Pinag-fasting pa nga tayo. Tapos sasabihin mo, huwag ka na manalangin. Hello? Hallelujah. Amen ba? Tapos meron pang katuruan. Ito, tinuturo pa to ng mga born again daw sa school. May isa kasing estudyante tayo sa church natin sa Makati na nagsabi, umuwi daw yung bata, sabi, tay, may born again na nagturo sa amin. Sabi kahit daw pumatay na kami, kahit daw pinatawad na daw kami ng pamaliligtas pa rin daw. Di ba tayo, sabi daw sa atay, di ba tayo, totoo naman niligtas tayo ng Panginoon, pero dapat hindi natin ginagawa yun? Hello! So the grace is misused. Hallelujah! Pag ang grasya ay sinalaula mo, madidisgrasya ka. Hello! Nandiyan ba ho ba kayo? So we need to be a blazing torch of holiness and righteousness. Ephesians chapter 4 verse 24 says, and that you put on the new man, which was created according to God and true righteousness and holiness. Hallelujah! Paglalagablab ka, pag ikaw ay may kabanalan. Ano ka maglalagablab kung ano-ano pinagagagawa mo? Hello? Amen ba? Dilim ang dala mo nun. Pero maglalagablab ka, mag-aapoy ka ng husto pag iyong katuwiran at kabanalan ng Diyos ay nabuhay sa'yo. Kahit saan ka pumunta, buhay sa'yo. At ito'y magsasalita sa mga tao na kahit hindi mo kakilala. Anong meron ka na wala ako? Ba't ang saya-saya mo? Amen ba? Anong meron ka na wala ako? They started to ask question. They started to have a desire. Ano ang nagiging dahilan kung bakit ganyan ang buhay natin? Naalala ko yung isang estudyante sa church na ngayon ay pastor na. Noong nag-start sa church, napatawag yung magulang niya sa RTU. Kasi nahuli siya ng teacher nasa computer cafe. Nagko-computer. May pasok. Nagka-cutting classes. Para lang mag-computer. So pinatawag ang magulang. So natakot siya. Sabi niya, alam niyo po, lahat ginawa ko. Sabi niya, uso ang sore eyes nun. Para hindi makapunta yung magulang ko. Yung kaklase kong may sore eyes na may dalang panyo, iginanon ko talaga sa mata ko. Sabi niya, para magkaroon ako ng sore eyes. Sabi niya, kaya lang hindi umifect. Sabi niya, hindi pa rin ako nagka-sore eyes. So wala akong choice kundi dalahin yung magulang ko sa eskwelahan. So dinala sa eskwelahan, nalaman yung problema. Sabi nung tatay, nakakahiya ka sa mga pinagagagawa mo. So ganun yung buhay niya. Lagi siyang ganon. But
when somebody invited him to go to church, pagpunta niya sa church, pag-attend niya, binago siya ng Panginoon. Nung binago na siya ng Diyos, yung nanay at tatay niya, sabi daw, saan kaya to pumupunta? Bakit nagbago siya? Bakit iba na siya? Bakit ngayon masipag nang pumasok? Bakit ngayon magalang na? Saan to pumupunta? Tinanong siya, saan ka pumupunta at nagbago ka? Gusto naming sumama. Hallelujah, amen? And that's because of that, yung pamilya niya nadala niya sa church. Ngayon, church na siya sa Cavite. Meron na tayo dong church building. At ngayon, palalakihin na. Hallelujah! Hallelujah! Pag ikaw nagliliwanag, hindi pwedeng hindi ka makaapekto. Anong apekto mo sa kapitbahay mo? Anong apekto mo sa katrabaho mo? Anong apekto mo sa kakilala mo? Nandiyan pa ba kayo? Pag naglalagab-lab ka, hindi pwedeng hindi sila mapasok. Hallelujah! We need to be a blazing torch of His glory as well. Kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Isaiah 60 verse 1 to 2, Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord shall risen upon you. And then verse 3 said, the Gentiles shall come to your light, and the King to the brightness of your rising. Wow! 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 Hallelujah! Sila mismo! Because of the glory of God. Anong meron ka na wala ako? Anong meron ang buhay mo? Bakit ang saya-saya mo? Anong meron ang buhay mo? Bakit parang wala kang problema? Anong meron ang buhay mo? Bakit lagi ka masigla? Dapat yung mga Kristiyano lagi masigla, di ba? Well, totoo naman, minsan talaga may gising tayo na parang ang bigat. Pero hindi na nanatili yun. Because we need to rebuke. Amen ba? We need to rebuke the spirit of sicknesses. Amen? Because those sicknesses has no power to us. Walang kapangyarihan yun sa atin. Amen ba? So walang sakitin. Walang a-absent. Walang a-absent sa pagsamba. Amen ba? Alam niyo ho, one of my testimony, may isang umaga ho na gabi pa lang ang taas ng lagnat ko. Sobrang taas ang lagnat ko. Nangangaligkig ako, lahat ng kumot itinaklob na sa akin ni si Tart, pati mga unan, sobrang lamig na lamig pa rin ako. Nilalamig pa rin ako. And then, sabi ni si Tart, nung bandang alas 4 na, tatawag ako sa elder, sabihin ko, hindi ka makakapag-preach. Hindi tayo makapunta sa church kasi ang taas ang lagnat mo. Alam niyo, sabi ko sa kanya, wag, magpipreach ako. That's my faith eh. That's my faith. Well, according to your faith, it shall be done. Sabi ko, wag. Alas 5 na madaling araw, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Sobrang nangangaligkig pa rin ako. Taas ang lagnat ko. Kaya sabi ulit si Tart, tatawag na ako. Sasabihin ko, mag-prepare ng isang elder. Sabi ko, wag. Pagagalingin ako ni Lord. Hello. Pagagalingin ako ni Lord. 6 o'clock, we prepared, pumunta kami sa church. Nangangatog yung paa ko, yung tuhod ko. Kasi sa sobrang taas ang lagnat ko, tas medyo nilalamig ako, pero hindi ako nagpahalata. Pagpasok ko sa church, sakangiti ako. Hindi mukhang may sakit. Diba? Minsan, papasok ko sa church. Kumusta ka? Mabuti. Hello, parang walang gloria. Hello, walang gloria. Di ba? Walang glory ni Lord. So sabi ko, and then habang nagpe-praise and worship, masama pa rin pakiramdam ko. Then tinawag na ako para mag-preach. May lagnat pa rin ako. Nagpipreach ako, may lagnat ako. But you know what? Sa kalagitnaan ng pagpipreach ko, naramdaman ko ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Naramdaman ko ang hipo ng Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Hallelujah. The Lord healed me. Hallelujah. You know, when you have the glory of the living God, no one works of the enemy can touch you.
Well, hindi naman ibig sabihin nagkasakit, walang na ba akong glory? Hindi naman. No, hindi naman. May mga pagkakataong inaalaw ni Lord yun. Gusto ni Lord magpahinga tayo kasi makulit ang mga pastor. Di ba? Kami kasi, buhay namin maglingkod eh. Mas masaya kami pag gumagalaw. Pag hindi gumagalaw, parang boring eh. Parang lalo kang magkakasakit. Kaya minsan, talagang napoforsa si Lord. Bigyan ko nga ito ng para mahinto sa paggalaw. Nung nangyari ho sa akin yan, nagkaroon ako ng sakit, hindi kasi ako umiinom ng gamot. I'm always by faith. Hindi ko sinasabing masama ang gamot. Don't misinterpret mo. Ginagamit po hindi niya ni Lord. So, nilagnat ako. Ilang araw na nilalagnat ako. Mag-a-anniversary, kinalingguhan. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi ni Satan, uminom ka na kasi ng paracetamol, yung paracetamol. So uminom ako. Pag inom ko, nawawala. After 4 hours, bumabalik. Until, kahit na uminom ako, wala na siyang effect. Yung lagnat ko, ang taas-taas pa rin. So what happened is, sabi ni Sittard, hindi na to kasi hindi na tumatalab yung paracetamol, sabi niya. Dalahin na kita sa doktor. Saturday na yun. Sunday anniversary. Naiisip ko yung church. Listen, sa mga pastor nyo, ganyan o mga pastor. Alam nyo ba, minsan mas nakakalimutan pa namin yung mga sarili namin. Just because of the church. Kaya, you need to honor and respect and bless the man of God. Because most of the time, ginagawa namin yung ganun. Yung minsan may sakit ka, tapos pupunta ka, papanalangin mo may sakit. Hello? Di ba? Ang bigat-bigat, sakit ang ulo mo, tapos may tatawag sa'yo. Gagalaw ka pa rin, hindi mo iindahin. Hello? Andiyan ba kayo? Amen po ba? That's a pastor. Hallelujah. So, until nung Saturday, nawala na ako ng panimbang. Pagtatayo ko, bumabagsak ako. Sabi ko, ano to? Tapos kahit hawak na ako ng asawa ko tsaka anak ko, bumabagsak pa rin ako. Nawala na ako ng panimbang. Sabi ni Sittard, dadalahin na talaga kita sa ospital. Dinala ako sa ospital. Pagdating ng ospital, bago kami umalis, sabi ng mga manggagawa, naiyak mga manggagawa, mga manggagawa, if I'm not mistaken, 7th anniversary ng church nun. Sabi ng mga manggagawa, Tatay, wag na muna nating ituloy ang anniversary, next Sunday na lang po. Alam nga naman po mag-anniversary tayo, wala kayo. Sabi ko, hindi. Ituloy nyo ang anniversary, ako lang ang mawawala. Sabi ko, ipakita natin sa Diablo kahit nabigyan pa niya ako ng sakit, hindi mahahadlangan ang tagumpay ng gawain ng Panginoon. Amen po ba? So, punta kami sa ospital. Pagdating ng ospital, magdamag. Kinukuhanan ako ng dugo. Doon ko nga nalamang meron pala talagang magaan ang kamay na kumuha ng dugo na hindi mo mararamdaman. Kasi ang daming kumuha ng dugo, nagbibiro na nga ako baka mawalan ako ng dugo na yan. Ang dami pa namang kinukuhang dugo. Sabi ko, kailangan ba? Sabi ng doktor, kailangan. Kasi wala kaming makitang sakit. Lahat ng test, x-ray, ginawa na. Umiiling yung doktor. Sabi ng doktor, walang sakit. Hindi pwede yan. Kasi ang taas ang lagnat ko, tas walang sakit. Hello? Kaya pagtanong ni Sittard, kasi doon nagtrabaho si Sittard sa UARM, Dok, anong sakit ng asawa ko? Sagot ng doktor, wala, pero delikado. May nakakitang wala, tas delikado. Di ba? Parang wala, tas delikado. Nung narinig ko rin yung wala, tapos delikado. Ngayon lang ko nakarinig ng gano'n, wala ka sakit, delikado ka. No? So, nung sinabi inulit-ulit ng doktor, hindi pwedeng wala kang sakit. Ang taas ang lagnat mo. Lahat ng x-ray, lahat ng test sa dugo mo, walang sakit. Sumagot na ako. Sabi ko sa doktor, Dok, bakit ba pinagpipilitan yung may sakit ako? Sabi ko, sinasabi na nga lahat ng test, wala ho sabi ko, pinagaling ho ako ng Panginoon. At ako pinagpapahinga lang ni Lord dito. True enough, nagpahinga lang ako.
So may mga pagkakataon, but you know what? We need to bring the glory of God wherever you go. Naalala ko doon sa church natin sa Mandaluyong, may isang pagkakataon na nagpi-prayer meeting. Yung kalapit kasi, may naging church kasi tayo, nakalapit na may-ari ng JRU. Ano lang, pader lang. Tapos yun ang apartment, yun ang church. Tapos yung kanilang bahay na. Yung security guard, nakita niya yung bubong ng church, naglalagablab. So tatawag na siya ng bombero. Tapos, pero nahalata niya, bakit naglalagablab to? Hindi naman nasusunog yung bubong. Sabi niya, hindi ito ordinaryong apoy. Hindi ito ordinaryong apoy. But you know what? During that time na nakikita yung lagablab sa ibabaw ng bubong, yun yung time na nagpe-prayer meeting at nagkakaroon ng puspusan. Nagkakaroon ng grabing puspusan ng banal na espiritu. Hallelujah. The fire of God manifested not only by His power inside the church, but it goes out. And the Lord showed the glory through the fire. Hallelujah. Are you there? We need to be a blazing torch of His glory. Lastly, we need to be a blazing torch of the Holy Spirit. Amen? Alam niyo, when the Lord says sa Acts chapter 1 verse 8, and you shall receive power when the Holy Ghost shall come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and even to the ends of the earth. Wow. Wow. The Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit need to manifest to us. Amen? Because if you are on fire, woo! Somebody asked me, kasi magsi-60 na po ako. Halata po ba? For God's glory. Kami yung mag-asawa. Sabi ng mga pastor, talaga? Kasi lagi ako napapagkamalang bata pa. Naalala ko may bisa pa akong kasama. Sabi niya, nung ako kasing edad mo, konti lang yung agwat ng edad namin. Sabi niya, ganyan din ako. Talagang on fire. Sabi niya, kaya lang nasa ganito na akong edad kaya nag-slow down na ako. Sabi niya sa akin, ilan taong ka na ba? Nung sinabi ko, sabi niya, ha? Sabi niya, konti lang pala tanda ko sa'yo. Sabi ko, opo. Sabi niya, talaga? Sabi niya, paano mo napapanatili yung lakas mo? Hello? Sabi ni Sweetheart, paglulundag ka. Sabi niya, alalayan mo. Kasi hindi ka na bumabata. Hello? But you know what? Ang prayer ko kay Lord, kahit na mag-70 na ako, hallelujah, I want to jump for your glory. Hallelujah. Hallelujah. Make me always on fire so that I can bring the fire to the people. Because you cannot give what you don't have. Hindi ka pwede magbigay na wala ka. Hindi ka pwede magbigay ng 1,000 kung wala ka 1,000. Hindi ka pwede magbigay ng 1 lapad kung wala ka 1 lapad. Hallelujah. Ang tanging maibibigay mo lang yung meron ka. Kung wala kang apoy, hindi ka pwede magbigay ng apoy sa iba. Hallelujah. Amen ba? So yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, it brings power in our life. Hello. Kahit yung mga labi, dila natin, kayang turuan ng Banal na Espiritu. Hindi naman ako marunong mag-English. Pero bakit ngayon, nagsalita ako sa Hong Kong? Sabi ko sa mga pastor, I'm not good in English. Sa English na preach. Pagbaba ko, sabi ni isang pastor, hindi ka pa magaling mag-English niyan ha. Sabi ko, opo pastor, it's only by the grace of God. Sa biyaya lang ng Diyos. Amen? Amen ba? Well, sabi nga ni Daddy Bishop, ano naman kung ang English mo English Carabao. Pero bumababa ang Banal na Espiritu. Kesa naman ang galing-galing mo mag-English, wala namang pagbaba ng Banal na Espiritu. Amen ba? Hallelujah. The power of the Holy Spirit in our lives can make a difference.
And I will end to this one story. Meron pong isang istorya sa Amerika nung mga panahon na hindi pa ganong ka-high-tech ang ating mundo. Wala pang bumababa pag may tren at tumataas. Ang tanging ginagamit lang ay ilaw. Kapag may darating na tren, yung security guard tatayo doon sa may riles ng tren na may hawak ng ilaw para bigyan ng signal yung mga sasakyan na wag nang tatawid kasi may padating na tren. Sa trabaho niya yon, isang araw nagkaroon ng isang malagim na aksidente ng tren at mga sasakyan. Maraming namatay. Idinemanda yung security guard na nagbabantay. Kasi siya yung nagbibigay ng tanglaw. Sabi ng mga tao, paanong nagkaroon ng aksidente kung ang security guard ay ginagawa niya ang trabaho niya na magtaas ng ilaw para magbigay ng signal na may tren na darating? So idinemanda siya. Pagdating sa husgado, tinanong siya. Sabi ng security guard, sabi sa security guard ng taga-usig, nung malapit nang dumating ang tren, ano ang ginawa mo? Sabi niya, sabi nung taga-usig, tumayo ka ba? At itinaas mo ang ilaw? Sabi ng security guard, opo. Yes, Your Honor. No, bata pa ako, gusto ko yung ganyan eh. Yung mga pelikulang, yes, Your Honor. Objection, Your Honor. Gusto ko yata maging lawyer, no? So, sabi niya, tinaas mo ba? Opo. And because of that, napawalan siya ng sala kasi ginawa niya ang trabaho niya. Pero habang umuuwi siya, napapaiyak siya at nagpasalamat siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, salamat po. Buti na lang ang tanong ay kung itinaas ko. Kasi tinaas ko naman talaga. Buti na lang hindi ako tinanong kung may ilaw ba yung itinaas ko. Listen, nakakatawa. But most of the time in our life, maraming Kristiyano ang tumatayo pero walang liwanag. This morning, how is your life? Kumusta ang buhay mo? Kumusta tayo? Shall we all bow our head right now? Hallelujah. Amang Diyos, salamat po. Salamat, Panginoon, sapagkat tinawag mo kami para magningning. Tinawag mo kami para magliwanag. Binigyan mo kami ng ilaw, Panginoon, upang kami magsilbing ilawan sa mga taong nadidiliman, upang kami magsilbing liwanag sa mga taong nangangailangan ng liwanag. Panginoon, sa oras pong ito, we just want, gusto namin, Panginoon, na yung kaluwalhatian mo, yung kapangyarihan mo, yung salita mo, Panginoon, at yung kabanalan at katuwiran ay magningning, maglagablab sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Tingnan mo kami, Panginoon. Tingnan mo ang bawat buhay ng bawat isa sa amin. Tingnan mo kung kami naglalagablab. Panginoon, kung kailangan namin maglagablab. Kung kailangan namin na mag-apoy sapagkat nagkukulang na yung aming ilaw. Nagkukulang na yung aming paglalagablab.
Sa oras na ito, Panginoon, paglagablabin mo kami. Pag-apuyin mo kami, Panginoon. Pag-initin mo kami, Panginoon. Oh God, oh God. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam mo ang aming katatayuan. Alam mo ang aming sitwasyon. Kilala mo kung sino nangangailangan ng pag-aapoy. Kung sino nangangailangan ng paglalagablab, Panginoon. Kilala mo rin kung sino kami na nagkukulang na sa apoy. At sa oras mo ito, gusto naming ibalik. At gusto naming maglagablab. Kung ikaw ang kinakausap ng Diyos, raise up your hands and tugataas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Saan ka man naroroon kung ikaw ang kinakausap ng Diyos? I want you to stand up right now. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, touch your people, oh God. Touch your people, oh God. Touch your people, oh God. Touch your people, Lord. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. It's a fire of God. The fire of the Holy Spirit is here. The fire of the Holy Spirit is here. If you need it, if you need it, if you need it. Kung kailangan mo muling maglagablab, kung kailangan mo muling mag-apoy, kung kailangan mo maranasan ang paglalagablab at pag-aapoy, at ang puso mo'y sumisigaw, Panginoon, pag-apuyin mo ko, paglagablabin mo ko, taas mo na mataas ang kamay mo sa Diyos. Oh, Rabasande Rebekande Rabahande. Oh, God. I want to pray for those hands who stand. Yung po mga nagtaas ang kamay, I want you to come forward and I want to pray for you. Just madali lang. Hallelujah. I want you to come forward. Let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Spirit, let the fire of the Holy Spirit just touch you. Just touch you. Just touch you. Just touch you. Oh God, oh God. Oh, Rikana Mama Shande. Fire. Ramdam na ramdam ko ang apoy ng Banal na Espiritu. Saan man kayo naroroon, hey, hallelujah, pag-aapuyin kayo ng Diyos. Pag-aapuyin kayo ng Diyos. God will restore your fire to be a blazing torch of God. Oh, Rabakata, Rabababababa. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Fire! Fire! Fire in Jesus' name! Fire in Jesus' name! Fire! 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 Oh, Rikatala Baba 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 Baba. Holy Ghost! Holy Ghost! Father, right now, let your fire touch your people today. Shandarabakandarabaha. Fire! 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 Lord, I'm trying.
Maglagablag. Maglagablag, yes.